may ibabahagi ako sa iyong katotohanan tungkol sa realidad ng buhay na mayroon ng mga mamamayan sa bansang ito. Bagay na hindi halos napapag-usapan, ngunit mahalaga na malaman mo ito. Mahalaga na malaman mo kung paano ka tinatarantado at niloloko ng sarili mong bansa. Ang video na ito ay hindi revolusyon o pag-aaklas, kundi paglalantad ng katotohanang pilit itinatago sa mata ng mga taong ginagawang bulag ng mga nasa itaas. At nasa sa iyo kung ano ang gagawin mo sa katotohanang malalaman mo ngayon sa video na ito. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong topic, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Hihingin ko ang malawak at malalim mong pangunawa upang mas maintindihan ang nilalaman ng video na ito. Umunawang mabuti. Naging kultura na sa atin dito sa Pilipinas na lagi nilang sinasabi na mag-abroad ka para umasenso, na nasa pag-iibang bansa lang ang tunay na pag-asenso, na parang yun lang ang natatanging solusyon para makaahon ka sa kahirapan. Para bang wala ng ibang paraan kundi iwanan ang sarili mong bayan at pamilya para mabuhay. Pero kung titingnan mo ito ng mas malalim, isa lang itong malaking bitag ng sistema, at malalaman mo ang masasakit na katotohanan tungkol sa mga tinatawag ng gobyerno natin na mga bagong bayani. Nakakalungkot at masasakit ang mga revelasyon na malalaman mo rito. Baka maawa ka na lang at magalit, kaya tibayan mo ang loob mo. Makinig ka. Ito ang katotohanan. Napakalaki ng kinikita ng gobyerno sa mga remittances ng mga OFW. Hindi milyon, hindi bilyon, kundi mahigit 1 trilyong piso taon-taon ang kinikita ng gobyerno dyan pa lang sa remittances ng mga OFW. Dyan pa lang yan, at iyan na rin halos ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa natin. Dahil ang masakit na katotohanan na ito, kung lahat ng OFW ay umuwi bukas, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Ganyan kalala ang kahirapan dito. Ibig sabihin, hindi kayang tumayo ng Pilipinas kung wala ang pawis at dugo ng mga kababayan nating nasa ibang bansa. At kung itatanong mo kung bakit ganon, dahil imbes na magtayo ng mga industriya dito sa bansa, imbes na lumikha ng mga disenteng trabaho, imbes na palaguin ang agrikultura at mga lokal na negosyo, mas ginusto ng gobyerno na i-export ang sarili nitong mamamayan. Ginawa tayong source of labor para sa mas mayayamang bansa. At sa madaling salita, modernong alipin, manpower lang tayo sa mayayamang bansa. Mga bansang kulang-kulang sa resources, ngunit dahil magaling ang namumuno, naging mayaman sila. Samantalang ang Pilipinas ay napakayaman sa mga natural resources. Pero dahil tatanga-tanga ang Pilipino, naghihirap tuloy. Dahil simulat sa pool naman, panahon pa ng Espanyol, hindi talaga marunong at walang kakayahan ang mga Pinoy na pamunuan ng sarili nitong bayan. Nakakalungkot, ngunit yan ang katotohanan, na para bang mas mabuti pang naging alipin na lang tayo ng ibang lahi, dahil ganon din naman ang nangyayari ngayon. At habang nakikinabang ang gobyerno sa remittances, ito ang mga kapalit na sakripisyo niyan. Mga wasak-wasak na pamilya, mga anak na lumaki nang walang magulang, mga mag-asawang nasira dahil sa distansya, mga magulang na tumandang mag-isa dahil ang anak ay nasa abroad. Tapos ang tawag ng gobyerno dito ay heroism.
bayani daw, mga bagong bayani daw ng bansa. Tingnan mong panggagago yan. Pinalalabas nilang kabayanihan ang pag-alis at pagpakapagod sa ibang bansa. Pero ang totoo talaga, hindi ito kabayanihan. Isa itong desperasyon na ginawa nilang normal. Isa itong patunay ng kabiguan ng gobyerno. This is a failure on behalf of the government. Dahil kung ang gobyerno ay magaling, hindi na natin kailangang umalis papuntang ibang bansa para lang makapagtrabaho. Hindi ba? Kahit tambay na hindi nakapagtapos, maiintindihan ang statement na yan. Tigilan na natin ang pagkonsinti sa kalokohang ito. Hindi bayani ang mga OFW. Tawagin natin sila sa tunay na pangalan. OFWs are not heroes. Ang tawag sa kanila ay lifeline. Dahil sila ang lifeline ng isang gobyernong bulok, tamad at inutil. Hindi sila bayani. Sila ay mga sacrificial lamb na pinadadala sa ibang bansa para pagtrabahuhin at pakainin ang gobyerno dito sa atin upang hindi bumagsak ang ekonomiya. Nakakalungkot, hindi ba? Una pa lang yan, marami ka pang malalaman. Dahil kung hindi sana korap ang sistema, kung marunong lang sana magtayo ng sariling industriya, kung marunong lang sana maglaan ng pondo para sa trabaho at hindi sa bulsa ng politiko, hindi na sana kailangang mangibang bansa ang mga milyon-milyong Pilipino. Kaso nakakalungkot ang realidad nila. Dahil ito ang totoong nangyayari habang nagtatrabaho ka sa ibang bansa, construction worker, caregiver, o kung ano pa mang racket yan. Ang gobyerno naman dito, paldo-paldo at nagpepiesta sa mga remittances. Habang tumutulo ang pawis mo sa disyerto o habang nanginginig ka sa lamig, sila naman nagbubukas ng champagne sa 5-star hotel. Huwag ka munang pipitik, mayroon pa. Habang nagtitipid ka para makapagpadala ng pera sa pamilya mo rito, sila namang mga politiko ang nagpapalobo ng tiyan sa kinukurakot na pondo na galing rin sa mga inuuwi mo. Tapos bilang pampalubag loob, sasabihin na lang nila na bayani ka. Ikaw ang bagong bayani na ang sandata ay luha. Pamilyar ka ba sa kanta na yan? Nakakalungkot dahil yan na lang ang gagawin nila sa iyo. Imbis na bigyan ka ng dahilan at oportunidad na makauwi, itutulak ka pa ng mga ibang bansa dahil mas malaki ang napapakinabangan nila sa iyo kapag nariyan ka. Tamad kasi sila tapos kulang pa sa utak. Kombinasyon na talagang magpapalubog sa isang bansa. Nakakadismaya, ngunit hindi natin maitatanggi ang katotohanan na ang OFW ay hindi talaga bagong bayani. Ginawa lang silang mga sacrificial lambs para maitago ang kapalpakan ng gobyerno. Ginagamit nila ang pera mo para manatiling buhay ang isang bansang matagal nang binarahan ng korupsyon at kawalan ng totoong direksyon. Isang bansang hindi kayang tumayo, taong bayan pa ang nagsasakripisyo para lang hindi bumagsak ang ekonomiya. Kapag hindi ka naman talaga nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Ngunit wala kang magagawa dahil yan na ang katotohanan at ganyan na ang ginawa nila. Kaya huwag ka nang magpaloko sa salitang kabayanihan dahil oo, marangal ang magbanat ng buto sa ibang bansa para sa pamilya at kinabukasan mo. Ngunit ang gobyerno, ginagawa na lang itong propaganda para matakpan ang katotohanang wala silang nagawa para sa bayan.
This is the proof of failure. Ito ang patunay ng kapalpakan ng isang bansa. At huwag kang malilito dahil ang tunay na kabayanihan ay nasa puso talaga ng bawat Pilipino na nagsasakripisyo. Ngunit huwag na huwag mong hahayaang gamitin ito bilang palusot ng gobyerno para ituloy ang kanilang kapabayaan. Dahil ang Pilipinas ay hindi talaga tunay na umaasenso dahil sa OFW. Umaasa na lang sila sa remittance habang ang mga politiko ay patuloy na nagpapakasasa sa yaman ng bayan. Ang sistemang ito ay hindi tungkol sa pag-angat kundi tungkol sa exporting poverty, pagpapadala ng mahihirap palabas ng bansa para kumita ang mga nasa itaas. May 10 mas malalalim, mas madidilim at mas masasakit na katotohanan pa tungkol sa mga OFW na hindi mo naririnig dahil walang tumatalakay sa topic na ito. Maaari kasi itong pagsibulan ng kung anong revolusyon o pag-aalsa sa oras na malaman ng publiko. At mahirap na dahil sa cancel culture at tagging tactics. Ito ang mga sekreto at realidad na nakatago sa likod ng propaganda ng bagong bayani. Upang mapanood mo ito ng buo, join Kawan membership para sa unfiltered, uncut at brutal na full version ng topic na ito.